Hello guys, magandang hapon. Meron na naman ditong binaba na makina guys. May error to eh. Ito yung gamit namin pang inject ng dye. So Angedroid CO2 injector. So may error to guys eh. So dami ko pang gagawin guys. Nakatambak pa yung mga gagawin ko dito. May SB300, meron ditong anesthesia, Pabius, MRI. May error din to. So ito meron akong dalawa dito naka-standby na for upgrade ng Wi-Fi. So Wi-Fi naman yan, upgrade naman ng Wi-Fi yan guys. So saka na lang yan. Ito naunahin ko kasi gagamitin nila ito bukas. So may error daw to. So try natin yung saksak. So ayan. On natin guys. On niya. So ayan guys. So bubuksan pala natin yung ating CO2. So ito yung CO2 natin. Ay. Naka-fully open na pala. So tingnan natin kung hindi daw magamit eh. Actually kasi niram lang namin to sa ibang branch. Kasi wala kaming ganito. So gamit pa rin namin is yung dye injector pa rin na Medrad. Pero ito na kasi yung mga bago ngayon. Ito na yung bagong technology ngayon. So Windows na rin siya. So naririnig nyo naman Windows. So made in Italy to guys. Ito na yung gamit namin, yung CO2 na yung pang ng dye. So pampalinaw yata to. So internal pneumatic circuit check, unwashing are about to start. Single adapter is disconnected from Angedroid. Okay lang natin yan. So para mag-initialize. So may pressure na siyang lumalabas. Yun. Mayroon na siya. So nag-initialize na siya guys. Dati may error to. Nag-i-error tong machine na to. So tingnan natin kung mag-i-error po. Ngayon nag-initialize na siya. Yan. The loading pressure procedure is too low. Ito yung sinasabi niya. Pero meron naman siyang pressure na naririnig. So the loading pressure procedure is too low. So is low. Excessive time. Press OK button to order. Button in order to read details of the error. So ayan yung error niya guys. Yan. So itong error niya is 038. An error occurs during the pressure loading. Turn off the injector and try to execute the following steps. Check the pressure regulator. So check natin yung pressure regulator guys. Dapat yan nasa mga equal to 0.5 bar. Tingnan natin dito. Buksan natin. Yan. So pag tinignan mo dito guys, yung ating CO2, meron pa naman siyang pressure. Hindi pa siya naka sa tag nito, red color na bar. So hindi ko alam kung baka sira yung manometer natin or wala na talagang pressure. So tingnan natin guys. Lagay ko lang po sa aking So tingnan natin yung ating pressure gauge. So basic natin gagawin is yung tanggalin natin itong ating cylinder. Tingnan natin kung may laman pa ba yung gauge natin. So ano lang naman to guys, mga basic na machine lang to. So parang lang dito sa
yung sa may dye injector. So ito, mag-ingat lang tayo kasi meron itong mga tubings na hose. Ayun. So, ayun guys, oh. Pag tinignan mo yung niya, regulator niya, yung pressure niya is meron pa. Ayun, oh, may laman pa yung cylinder. So, kaya lang, hindi ko alam yung 0.5 lang kasi ito guys, kaya maliit lang talaga. So, ayun, nasa bar naman na point, talaga. Kita mo yung secondary niya, pressure. So, 0.5 dapat yan. So, ito meron pang pressure eh. So, hindi ko lang alam bakit too slow yung sinasabi. So, meron niyang adjustment ng regulator dun guys. Ayun. So, hindi ko alam kung paano siya i-adjust. So, yun yung ating gagawin. So, papatay natin. So, titingnan natin yung niya guys. Tanggal. Power. So, hindi pala natin silip dito. So, hindi natin makita yung dito guys. So, ating ito yung computer niya. Ito yung pinaka-CPU niya. Ito yung mga board niya. So, anong problema niya? Bakit? Meron naman. Too slow yung sinasabi. So, naka-fully open naman siya. Sarado na natin. Ayun guys. Isarado natin yung cylinder. So, ngayon, pag sarado yung cylinder, tingnan natin, buksan natin kung magbawas ng magsisiro tong ating cylinder para malaman natin kung mayroon ba talagang laman yung ating cylinder. Saksak ulit. So meron siyang remote kasi ito nandun to sa loob ng cut lab machine. So dito lang nila kinokontrol yung yung pagpa-flushing. Ayun, flush, injection, lock unlock. Tapos may catheter yata to. So ngayon kasi itong naka-schedule ng 2 pasyente, so hindi namin nagamit. Kaya yung doktor, reklamo. Verify that this auto cylinder is open. So hindi natin in-open para malaman natin kung magbawas ba yung cylinder. So okay lang natin.
So, hindi man lang nagbawas ng presyo. So, wala akong narinig na release ng pressure. The loading problem is procedure is too low. Excessive press. Okay button to order today. So, ito pa rin yung error niya. Oh. So, hindi siya naglalabas ng pressure. Kasi hindi, sarado pa rin ang kanyang regulator. So, tanggalin natin yung, guys, regulator niya. So, patayin natin ulit. So, tingnan natin kung may laman ba talaga yung pressure. Cylinder natin. Close. Napakasikip kasi dito, guys. Ano? So, pag nakita mo kasi meron pa sa laman, so wala pa sa red na boundary. So meron pa sa mga 60 bar. 60 bar pa siya laman niya. So hindi ko alam kung empty. So nakalagay dito, guys, yung niya, cylinder is empty. Bakit ganoon? So pag tinanggal ko to, guys, malalaman ko kung may laman pa wala na. Yan. Ayan. Bubuksan ko to, dahan-dahan. Kasi meron pa siyang hindi ko alam kung sira tong gauge na to. So wala na talaga siyang laman, guys. So, wala siyang laman. Fully open na yan, no? Fully open na siya, guys. Pero wala siyang laman. Ayun to, meron na talaga. Meron pa, guys. Ayun, no? So, nakasara lang pala ang ito. So, meron pa. Yan. Meron pa. Kasi kailangan ito 0.5 lang ang pressure. Kasi, guys, ang nakalagay nito 60. So, hinaan natin. So, meron pa sa'yo, meron pa. So, nalalaman ko ngayon, kung binuksan ko tong ito, nakasarado pala. So, buksan natin ng konti. Yan. Kasi kailangan to, nasa 0.5 lang. Yan. Medyo na yan. Sarado natin na.
So, isasara natin. Kasi nga, nagtaka ako bakit hindi pa naman sa zero. Sa akin, nilalabas siya na empty. So, wala namang gumalaw nito. So, ibalik natin itong hose. Yan. So, kaya gusto kong malaman kung mayroon pa bang output dito. So, mayroon pa. Mayroon pa sa pressure. Ngayon, paano ko sa ilagay? Yan. So, hindi ito masyadong masikip yung ano niya. Hindi sa convenient yung ano niya. Yung kanyang lagayan ng CO2. Masyadong masikip. So, ingat lang na hindi ma-bend yung kanyang ano guys. So, i-adjust natin mamaya guys pag walang naman. Oh. So, nakasarado. Okay. So, ngayon, bubuksan natin to guys. Yung ating gas. Tingnan natin kung mawawala yung ating error. So, tingnan natin yung error niya kung mawawala. So, bubuksan ko to. Yan. So, pagkaroon natin. Bismillah. So, pag low pressure pa rin guys, i-adjust natin yung regulator niya doon. So, kaya pala empty. Nakasarado yung ano. Nakasara yung, yung open yung, kasi iba yung regulator ng CO2 guys eh. Habang kina-clockwise mo siya, doon sa lalabas yung pressure. Pero pag naka-counterclockwise, close. So, Windows. So, sana okay. Gagana siya kasi kailangan ng ano to, ayun. May naririnig na akong ano ng gas. Yun. So, yun ang hinahanap ko yung pag-click eh. Yung kung nagki-click na ano sa initialized. So, kaya nga siyang 0.5 lang guys yung kanyang pressure na ilalabas. So, loading pressure is too slow. So, error 38 pa rin siya. Ngayon, bubuksan ko siya ulit. So, ang layo kasi ng ano eh. Ano nito eh. Andun sa loob oh. Hindi ko ano kung paano ko siya i-adjust ng nakasangko ng ano. Yan, nakasangko siya. So, tayo natin ulit kasi nag-adjust tayo ng pressure.
So, konting-konti lang yung in-adjust ko dun. Dumi pala ng kamay ko. So, nag-i-initialize tayo ulit, guys. So, hindi ko kasi kabisado tong machine na to. Kasi nga, ngayon lang to nandito sa amin Dapat yun mawawala yung error na yun. Error 038. Kaya mukhang tutuloy na siya. Yan, nag-pneumatic, ano na siya. See? Internal score. Lumabas na siya. Kanina hindi. Nag-i-error automatic siya sa 38. So, tinaas ko lang yung pressure niya. Yun. Gumagana na siya. So, yun yung cause ng error 38, guys. Yung wala sang pressure na nare-detect. Yan o. Ito yung aming CO2 injector. Yan, nag-i-initialize na siya. Internal pneumatic circuit check. Yun. Gumagana na siya. Yun yung inaantay ko, yung ano na yun. Parang plasing. So, chine-check pa rin niya. Matagal pala yung ano yan. So, sarado natin to. Yung door niya. So, Windows 7 na rin siya, guys. Yung ano niya to. Yung OS niya. Windows 7. Yeah. Yun, guys. So, pneumatic circuit washing. So, gumana na siya. So, yun. Dapat siya mag-i-initialize ng ganyan. Yun. So, dito kasi hindi mo makikita kung ilang bubuksan mo pa yung bubuksan mo pa yung kung makikita mo yung regulator. Wala rin ditong display kung ilan yung pressure. So, meron siyang counting time para mag-washing. Yun. So, okay na siya. Pwede ka na maglagay ng catheter, guys. So, pwede ka na magkabit ng catheter. Connect the catheter. So, ang kabitan ng catheter nito, guys, nandito sa likod. Iyan. Ayun o. Yan. So, yan. So, yan lang yung kabitan niya. Ayan. So, guys, yan na. Okay na. Yung error 38 na yun is yung sa yung error 038 yung sa pressure ng gas. So, mababa o kaya kasi guys, in-transport to dito galing sa ibang branch namin. So, siguro nga sa kaalog nung pag-travel na sarado yung nagsarado yung tag nito. Yung kanyang regulator. Kung hindi mo sa tatanggalin yung bubuksan, hindi mo makikita na wala sang pressure sa secondary gauge niya. So, yan guys. Ganun lang. So, okay yung kanyang manometer. So, nakikita kung may pressure nung binuksan ko sana, tinanggal ko yung hose. So, ganun lang guys. So, ito yung aming Angiodroid CO2 injector para sa aming angiogram cat lab. Ayun.